tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding serye ng pag-atake ang muling nyanig ang rehiyon ng Dnipropetrovsk sa Ukraine, kung saan hindi bababa sa 8 sibilyan ang napaulat na sugatan matapos ang walang humpay na pambobomba ng mga puwersang Ruso. Ayon sa mga lokal na awtoridad, malubhang napinsala ang mga pampublikong infrastruktura sa 5 magkakaibang distrito sa rehiyon. Ang insidenteng ito ay bahagi ng lumalalang tensyon at walang patid na opensiba ng Russia laban sa mga pamayanan ng Ukraine. Sa opisyal na pahayag ang pamahalang lokal, kinumpirma na ang mapak-atake ay tumama sa mga estratehikong distrito Nikopol, Kamyanske, Kryvyi Rih, Pavlohrad at Sunelnikove. Ang malawakang pambobomba na ito ay nagdulot ng matinding takot sa mga residente na kasalukuyan pang bumabangon mula sa mga nakaraang krisis. Agad namang rumesponde ang mga unit ng emergency upang saklolohan ang mga biktima at apulahin ang mga sunog. Si Alexander Hanza, ang pinuno ng Dnipropetrovsk Regional Military Administration, ang mismong nagkumpirma ng malungkot na balitang ito. Ayon sa kanyang ulat, ginamit ng militar ng Russia ang iba't ibang uri ng modernong armas kabilang ang mga drone, artillerya at mga aerial bomb upang isakatuparan ang kanilang mapanirang layunin. Ang koordinadong pag-ataking ito ay nagpapakita ng mas pinatinding agresyon ng Moscow sa silangang bahagi ng bansa. Inihayag ni Hanja na sinalakay ng mga kaaway ang 5 distrito ng rehiyon ng halos 55 beses sa loob lamang ng isang araw. Ang ganitong antas ng pambobomba ay nagpapakita na walang pinipiling target ang mga puwersang Ruso mula sa mga estratehikong lokasyon hanggang sa mga komunidad ng mga ordinaryong mamamayan na walang kinalaman sa labanan. Patuloy ang pagsubaybay ng militar ng Ukraine sa mga galaw ng kaaway. Sa lahat ng mga lugar na sinalakay, ang distrito ng Nikopol ang nakaranas ng pinakamalubhang pinsala. Ang mga komunidad ng Nikopol, Marhanets, Pokrovske, Chervono-Rihorivka at Mayrov ang naging pangunahing target ng mga pag-atake. Ang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na ito ay napilitang magtago sa mga bomb shelter habang naririnig ang sunod-sunod na pagsabog na yumanig sa kanilang mga tahanan at kabuhayan. Iniulat na 6 na tao ang sugatan sa distrito ng Nikopol pa lamang. Kabilang sa mga biktima ang isang 63 taong gulang na lalaki na dinala agad sa ospital dahil sa mga natamong sugat at kasalukuyang nasa katamtamang kondisyon. Ang iba pang mga biktima na nakaranas ng mas magagaan na pinsala ay agad ding binigyan ng paunang lunas at kasalukuyang nagpapagaling sa labas ng pasilidad ng pagamutan. Malaki rin ang naging pinsala sa mga ari-arian sa Nikopol kung saan maraming lokal na negosyo, isang paaralan, isang pribadong tahanan at ilang mga sasakyan ang tuluyang nawasak o napinsala ng mga pagsabog. Ang pag-target sa isang paaralan ay muling nagdulot ng matinding pagkondena mula sa pamayanan dahil sa panganib na dulot nito sa mga kabataan at sa kinabukasan ng edukasyon sa rehiyon sa gitna ng digmaan. Hindi rin nakaligtas sa mga distrito ng Kryvyi Rih at Kamyanske sa malupit na pambobomba. Sa Kryvyi Rih, partikular na pinuntiryan ng mga puwersang Ruso ang mga komunidad ng Hrushivka, Sofivka, Apostolov at Zelenodolsk. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pinsala sa isang lokal na tindahan na nagsisilbing pangunahing bilihan ng mga pangangailangan ng mga residente sa naturang lugar. 2 lalaki na may edad na 20 at 50 ang napaulat na sugatan sa Kryvyi Rih at agad na dinala sa pinakamalapit na ospital. Ayon sa mga doktor, ang kanilang kondisyon ay matatag ngunit nangangailangan pa rin ng masusing pagsubaybay dahil sa tindi ng trauma mula sa pagsabog. Ang insidenteng ito ay nagpapakita na ang banta sa buhay ng mga sibilyan ay nananatiling mataas sa bawat oras ng pambobomba. Sa kabilang banda, sa distrito naman ng Kamyanske, pinuntiryan ng militar ng Russia ang komunidad ng Bozedarivka, bagamat walang napaulat na nasawi o nasugatan sa partikular na pag-ataking ito, labis namang napinsala ang mga lokal na infrastruktura na mahalaga sa pang-araw-araw na operasyon ng komunidad. Patuloy na tinatasa ng mga lokal na inhinyero ang lawak ng pinsala upang masimulan ang agarang pagkukumpuni. Nagdulot din ng malalaking sunog ang mga pag-atake sa mga distrito ng Sinelnikove at Pavlohrad. Sa Sinelnikove, ang pambobomba sa mga komunidad ng Mykolаivka at Vasilkivka ay nag-trigger ng malalawak na sunog sa mga bukirin at kabahayan.
Mabilis na kumilos ang mga bumbero upang apulahin ang apoy bago pa ito kumalat sa mas malalaking komunidad sa kabila ng patuloy na banta ng karagdagang pambobomba. Niyanig din ng mga pagsabog ang distrito ng Pavlohrad, partikular na ang komunidad ng Bodanivka. Sa kabutihang palad, walang napaulat na nasawi o nasugatan sa lugar na ito, ngunit ang psikolohikal na epekto sa mga mamamayan ay hindi matatawaran. Ang patuloy na tunog ng mga sirena at pagsabog ay nagiiwan ng malalim na takot sa puso ng mga residente na walang katiyakan kung kailan matatapos ang kaguluhan. Ang pinakahuling serye ng mga pag-ataking ito ay bahagi ng isang mas malawak at halos araw-araw na pambobomba ng Russia sa rehiyon ng Dnipropetrovsk. Ang rehiyong ito ay naging madalas na target dahil sa estratehikong lokasyon nito na nag-uugnay sa iba't ibang dako ng Ukraine. Ang walang katapusang pag-atake sa parehong militar at sibilyang sektor ay patuloy na nagpapahirap sa pamumuhay ng mga mamamayan doon. Kung babalikan ang mga nakaraang linggo, noong simula ng Hulyo, ang mga drone strike ng Russia ay sumira sa 5 gasolinahan at nagdulot ng malakarang pinsala sa mga infrastruktura ng riles sa Dnipropetrovsk. Ang pag-target sa mga pasilidad ng transportasyon at enerhiya ay tinitingnan bilang isang estratehikong hakbang ng Russia upang paralisahin ang ekonomiya at ang kakayahan ng Ukraine na maghatid ng tulong. Kasabay nito, 7 guided bomb ang tumama sa mga sibilyang lugar sa rehiyon ng Zaporizhia. Sa kabila ng tindi ng pag-atake, iniulat ng air defense ng Ukraine na matagumpay nilang naharang ang 130 sa kabuang 151 drone, pati na rin ang isang KH-59 missile. Ang tagumpay na ito ng air defense ay nagligtas sa libu-libong buhay na maari sanang nawala. Gayunpaman, hindi lahat ng pag-atake ay nahaharang. Iniulat ng State Emergency Service ng Ukraine o DSNS na ang mga pag-atake ng Russia sa buong rehiyon ng Dnipropetrovsk noong ika-3 ng Hulyo ay nagresulta sa pagkamatay ng 1 tao at pagkasugat ng 13 iba pa. Ang bawat buhay na nawawala ay nagpapaalala sa buong mundo ng napakataas na halaga ng digmaang ito para sa mga ordinaryong mamamayan. Kamakailan lamang naglunsad ang mga puwersang Ruso ng isang malawak at koordinadong pag-atake sa Ukraine noong gabi ng ika-12 ng Hulyo. Ginamit nila ang mga Shahed attack drone, mga missile at mga guided aerial bomb o KABs na kilala sa their matinding lakas ng pagsabog. Ang ganitong uri ng koordinasyon ay nagpapakita ng determinasyon ng Russia na patuloy na gipitin ang depensa ng Ukraine. Sa rehiyon pa rin ng Dnipropetrovsk, ang mga drone strike noong gabing iyon ay naging sanhi ng pagkamatay ng 2 tao sa isang pang-industriyang negosyo sa Kryvyi Rih at isang 66 na taong gulang na lalaki sa distrito ng Nikopol. Ang mga pagkasawing ito ay nagpapakita na ang panganib ay hindi lamang nasa mga residential area, kundi maging sa mga lugar ng trabaho at industriya. Kasunod ng mga matitinding pag-ataking ito, nagpahayag si Dmitry Medvedev, ang Deputy Chairman ng Security Council ng Russia, na mga plano na palawakin ang tinatawag nilang security zone. Ang planong ito ay sasaklaw sa mga teritoryo ng Sumy, Dnipropetrovsk at Kharkiv sa Ukraine. Inilarawan niya ito bilang pagpapatuloy ng mga layuning militar na nauna ng binalangkas ng pinuno ng Kremlin na si Vladimir Putin. Ang deklarasyong ito ng Russia ay nagpapahiwatig na ang rehiyon ng Dnipropetrovsk at ang mga karatigpok nito ay mananatiling sentro ng labanan sa mga susunod na buwan. Habang patuloy na ipinagtatanggol ng Ukraine ang kanyang soberanya, ang mga sibilyan ang patuloy na nagbabayad ng pinakamataas na presyo sa digmaang ito.